Tila may pa-show of force ang first family sa harap ng mga paratang ni Senador Amy Marcos. All smiles na dumalo sina PBBM, First Lady Liza at anak na si Vinnie Marcos. Hindi pa din ba humihinto sa mga paratang si Amy Marcos? Hanggang ngayon, ganun pa din si Amy Marcos? No? Ibig sabihin, hindi pa siya natatapos doon sa bangag-bangag-bangag daw ang Pangulo? Doon sa INC, di ba? Hindi pa din sila nakaka-move on. Grabe naman yun. Wala na, wala na nga naniwala eh. Siguro ho, mga kababayan eto. Balikan lang natin yung INC na rally ho, mga bossing. Siguro akala nila, katapusan na ni Bongbong Marcos ito. Kasi yung kapatid magsasalita na. Kasi yung kapatid ay sasabihin na mismo na ang ating presidente ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaso ho, mga kababayan, wala pa din. Hindi pa din tumalab yung kanilang paninira. Oh, di ba? Lalo lang napatunayan na yung mga parali-rali ng INC ay political. Oh, actually, para ho sa akin may pagkasedisyon pa nga ho yun. Di ba kung ano-ano mga pinagsasabi nila kay Pangulong Bongbong Marcos, imposible kasi na hindi alam ng INC yon. Hindi ho ako naniniwala na hindi alam ng INC yon. Bakit po? Pagbaba sa entablado ni Amy Marcos, pagsigaw ng gumagamit ng ipinagbabawal na gamot daw si Pangulong Bongbong Marcos, biglang akapan sila, biglang shake hands sila. Di ba? Music stories. O, baka magtampo ka. Kanina pa kita nakita. Elvira Gutierrez, 173. O, ganyan lang magpa-shoutout. O, di ba? Comment, i-type nyo, i-like nyo yung video, tapos i-komento ninyo kung pang ilan, kagaya nung kay Elvira Gutierrez, 173. Shoutout na agad. Di ba? Tuloy. Sa muling pagbubukas ng PhilSports Complex sa Pasig City, una nang sumailalim sa rehabilitasyon ang mga pasilidad ng gusali tulad ng mga dormitory. Yan po ba yung sinasabi ng mga DDS na meron tayong bangag na Pangulo? Na meron tayong wala sa katinuan na Pangulo? Aba, anak ng tinapa. Para nga ho sa akin, yung Pulong Duterte, kung ano-ano mga pinagsasasabi, yung Baste Duterte, at least kahit ngayon, medyo natahimik na pagkatapos ng paghahamon ng suntukan. O, pinatulan siya ni Torre, boxing. Diba? Lalo na yung Vice Presidente. Diba? Danilo Oy. O, diba? At Carol C. O, lalo na yung Vice Presidente ho, mga kababayan, kung ano-ano ang mga pinagsasasabi, aabot pa po kayo doon sa hukayan ng mga labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Biruhin mo yun, may putulan pa ng ulo. Gusto putulin ulo ni Presidente Marcos. Sino sa tingin ninyo yung mga wala sa katinuan? Si Pangulo or yung mga Duterte? Diba? Bert Feliciano? Sino ang wala sa katinuan na nagpapakita talaga ng full force na trabaho kagaya po nito? Full force na sumusuporta sa mga kapwa natin Pilipino versus doon sa full force na puro ang sigaw lang, bring him home. Sige nga. Yung mga buwis po ba natin na ikinakaltas sa atin, kinsenas katapusan, buwis na ipinapatong doon sa mga bilihin natin, kumbaga, nasusuklian ba talaga ng tama sa trabaho ng Vice Presidente? Wala. Kasi puro bring him home, puro paninira. Di po ba? Ito ang Pangulo, tuloy-tuloy ang proyekto. Para hindi maligaw ng landas yung mga kabataan na Pilipino. Diba? Sports, buksan, pagandahin. Actually, ang ganda nga nakita ko Ang laki ng gym. At Sports Museum. Ito ang unang public appearance ng pamilya matapos akusahan ni Senator Marcos ng drug use ang first couple at presidential. Wala naman yun. Wala naman patunay. Pinaka-worst yata na Marcos si Jaime, no? Sabi ni Champi Tuti, ako po, shout out please. Parang hindi naman siya shout out, di ba? Floresita,
Soria Estelioso. Tuloy. son and Congressman Sandro Marcos. Oh, sarap ng ganyan, no? At saka ho, mga bossing, eto na lang, sige. No, pikunin natin yung mga DDS. Sa tingin nyo, pag pinagharap po, Sandro Marcos, Bini, tsaka yung isang anak ni Pangulong Bongbong Marcos, tapos si Pangulo, tapos si First Lady Liza Marcos, itapat mo, pagtapatin mo yung dalawang pamilya. Si Baste, inagan, kamukha ko, no? Ayaw nyo pumayag? Hindi, kahit, Max Alvarado, sorry. Si Baste, pag pinagtapat mo si Sandro Marcos, si Bini, tsaka ano pangalan nung isa, yung medyo payat na anak ni Pangulong Bongbong Marcos, tapos si Pangulo at si First Lady versus dito kay Baste na nakigano'n. Kay Inday Sara Duterte, na kapag ka narinig mo, puro pugutan ng ulo, eke Pulong. Lang yan, naalala ko na naman si Pulong, no? Ay, ang gaganon yan, nanggaganon yan doon sa ano, sa ano, sa beer house, Anak Simon, yan. Sige nga. Pag pinagkumpara mo yung dalawa, sino ang iisipin mo? Sino ang iisipin mong mga bumabatak? Di ba itong mga ito ho, mga bossing, tamang trip, tamang hinala. Ganyan ho yung mga ganyan po yung mga ikinikilos nung mga bumabatak, mga bossing, mga tamang hinala, puro bintang. Wala namang mga ipagpapatunay ho, mga kababayan. Kagaya ho nito, may papakita ko sa inyo. No? Kagaya ho nito, mga bossing. Eto, isa din to, puro bintang. Hindi mo alam kung bumabatak din to. Greco, uso ba dyan sa inyo, batakan? Di ba? Eto, may sinasabi na naman, no? Eto, si Greco Bellica ho, mga kababayan. Eto yung mahilig sumulat kay Donald Trump. Akala mo naman pinapansin. Putik na yan. Kada post nito, susulat kay Trump. Kada post nito, kulang na lang sabihin, tatawagan ko nga yung best friend ko na si Trump. Malakas din ang hangin sa ulo nito, no? Susulat ako kay Trump para pauwiin na, para payagan na, para dali na sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Putik na yan. Kayong mga DDS kayo, ang lakas nyong magpauto. No? Dapat hinahanapan nyo. Hahanapan nyo. Sige nga, ako DDS ako. No? At naniniwala ako na eto mga DDS ang sasabihin nyo kay Greco, ha. Greco, naniniwala ako na gusto mo talagang mapauwi si tatay. No, pero yung mga pagsulat-sulat mo kay Trump, sige nga pakitaan mo nga kami na nakarating dito yan. Tapos kasi di ho ba ganun sa presidente, vice-presidente, miski yung mga congressman nga lang pag lumiham ka, sumulat ka, ipinadala mo doon. No, bibigyan ka ng kopya na na-receive, receive ng Office of the President. No, yung liham mo. Sabihin nyo kay Greco Bellica, Greco, ilang sulat ka na, eleksyon, sumulat ka, eto, sulat ka na naman. Di ba? Bigyan mo nga kami nung kopya na talagang nare-receive ni Donald Trump, ni Putin, o ni Netanyahu, yung mga pinagsusulat mo. O baka ho kasi, mga bossing, ang hinala ko dito, lalo na nung eleksyon, ang trip ni Bellica, sulat. Ano ba naman yung mag-type ka ng 2 oras, susulat mo yon, o tapos sabay picture mo, picture, tapos post mo, sumulat po tayo, lumiham po tayo kay Donald Trump. Sakto, election yun. Post ko nga to. Para mauto yung mga DDS. Pag pinost, si Bellica, sinulatan na si Trump, uuwi na si Tatay Digong. hanggang ngayon, nandun pa kahapon, nag-celebrate ng ika-10 buwan si Tatay Digong. Di ba? Si Greco Bellica, iboto natin. Alam niyo po ang naging reaksyon ng mga DDS, ayun, hindi pa din siya binoto. Talo pa din po yung BG o yung GB ni Greco Bellica. Ngayon, eto naman po, may mga pinagsasasabi na, may post na naman. Kung si Bongbong Marcos daw ho ay nagbabayad sa Congress
para i-stop daw yung impeachment sa kanya. Sandali lang. Unang-una, ano i-stop? Mukhang hindi nga kayo makakapag-establish ng 1/3 na mga congressman para lumagda, diyaan sa isinusulong na sinasabi mong kabulastugan ninyo na impeachment, 'Di ba? Kenji Ramos, gwapo ka din, 'di ba? Mukhang hindi nga mukha nga hindi makaka-40 o 45 man lang na pipirma, para ma-impeach si Bongbong Marcos. Anong i-stop, 'no? Tapos nagbabayad din daw, kung nagbabayad si Bongbong Marcos sa Congress to stop his impeachment and impeach Sara Duterte, maniniwala kayo dun? Hanggang ngayon naman wala napapatunayan itong mga ito, 'no? Kaya nga sabi ko sa inyo, ano ba 'to? Eto yata yung mga bumabatak, puro puro imahinasyon. Oh, hanapan mo ebidensya. Sige nga Greco, pakitaan mo nga kami nung imahinasyon mo na nagbabayad si Bongbong Marcos doon sa mga congressman. Hanggang ngayon wala, Kasi kung meron mga kababayan, kung merong mga ebidensya 'to, ang tagal na nilang nilabas 'yan. The moment na nakita nila 'yon, hindi hindi lalagpas ang 1 oras baka ipinost na agad nila 'yan. Bakit? Sa galit nila kay Pangulong Bongbong Marcos? Ikaw ba pagtatagalin mo pa yung mga ebidensya? Hindi, latag agad 'yan, labas agad 'yan, 'di ba? Hmm, ngayon wala, Kung nagbabayad tapo 'yan yung mga ganyang style, kung nagbabayad si Bongbong Marcos sa mga congressman, 'no, based on what we've heard, may mga bayad yung mga congressman, et cetera. Ganyan na lang ba talaga ang lakaran ninyo? Para makapang-uto ng tao? Kaya nga ayan tignan mo, yung pangalan nila nung huling kampanya, yung Duteruten nila mga kababayan. Duteruten! Ilan panalo? 3. Sumusugod pa dito yung mga DDS, 'no? Kasi sabi ng mga DDS, "Mark iyak ka ngayon. Kasi yung alyansa mo 5 lang ang nanalo, talo yung iba." 'No? Pagkasabi ko pa lang sa inyo nga tatatlo yung nanalo at saka mga kababayan, ako hindi ko talaga hindi ko sinuportahan yung buong alyansa, 5 lang po yung sinuportahan ko dun. Sabi ni Ma'am Elena Garcia, "Mark, si Congressman Abante mukhang atras na sa pagsulong ng impeachment ni Sara this February 2026. Nag-iba na ang pahayag, mukhang takot mawalan ng voters sa 2028." Titignan natin 'yan mga bossing. Mamaya 'no, hindi ko pa nakikita yan. Ngayon, um, pero ako mga kababayan, naniniwala pa din po ako pagdating po pagsapit ng, Pebrero 6, ilang ilang araw na lang 'yan, ilang linggo na lang. Talagang magfu-full force po yung mga, um, magsusulong nitong impeachment laban kay Vice Presidente. Kasi hanggang ngayon naman po hindi naman talaga na hindi pa din nila naidedepensa 'yan, hindi pa din po nila naipagtatanggol ang Vice Presidente, pati po yung 16 na mga lawyer ni Vice Presidente, wala pa din pong nasasabi na kahit anong depensa 'yun. Biruin mo 'no, bayad, 16 lawyer, bayad. Tapos wala, ang sasabihin lang, hindi po puwede yung doble-doble ang impeachment sa 1 taon, kaya hinto po 'yan. Pero naiiwan po sa utak, sa isipan nating lahat na, hindi na idepensa si Sara Duterte, ibig sabihin, hindi pa rin nasasagot kung nilustay ba niya yung pera ng taong bayan, kung ninakaw ba niya yung pera ng taong bayan. 'Di ba sabi, ni Rica Paranga, sa mga DDS ituloy lang ninyo ang mga paninira ninyo kay PBBM. Ang problema diyan sa mga 'yan, 'no, panay paninira, umaabot doon sa mga pagpe-fake news. Hindi mga nakakapagpigil yung pagpe-fake news nila, minsan kagaya nung kay Remulla, iniraratay sa ospital, ngayon pinapahagilap ni Ombudsman, Boying Remulla yung mga nag-fake news sa kanya. Sabi ni Ligaya Gonzales, 9900, tuloy na sa February 6, 2026 ang impeachment trial kay Sara Duterte, kasado na. Tsaka
um, mas madali ho 'yan at mas, realidad po yung impeachment laban sa Vice Presidente versus doon sa sinasabi nila na impeachment ni Bongbong Marcos. Eh, pagkakaiba ho, alam niyo kung ano, yung isa walang ebidensya silang maipakita. Yung isa naman sa Vice Presidente, nagtambak naman ng ebidensya na ipinapakita. Pati po, yung mga ano, pati po yung mga anong tawag dito, pati ho yung mga staff ni Sara Duterte, 'di ba? Mismo, "Ay, pini-pick up po ni Colonel Lachica yung bag na pera." Oh, 'di ba? Oh, kaya itong sinasabi ni Greco Bellica, paano babayaran, eh, kung wala naman kayong ma-establish na magiging ano, na magiging reason niyo para impeach ang ating pangulo. Yung kay Sara Duterte, ayan, halos lahat nakita na ng mamamayang Pilipino. Kaya wag niyo ngang ginugunggong ang mamamayang Pilipino, 'di ba? Puro na lang ho ganito, puro na lang ganito. Kaya ayun, tinatabangan sa kanila ang mga kapwa Pilipino natin. Lumilipat kay Pangulong Bongbong Marcos.